Welcome back sa aking YouTube channel, Jeremy's TV, Manila. Like, share, and subscribe. Anyway, wala na pong bayad to, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So, ang topic natin po today's reflection o ang mabuting balita sa araw na ito. Gaano mo ba nirerespeto ang magulang mo? Siyempre, pag mabait yan, karespe-respeto. Paano kung hindi mabait? At maraming hindi ginagawang nakikita mo sa loob ng inyong pamilya. So alam naman po natin sa Bible, no, ang magulang po natin o tayo mismo sa mga anak natin, dahil magulang na rin tayo, hindi po tayo nakakapili ng magulang. Kumbaga, ang nag-a-assign yan, si Lord po ang pumipili sa ating mga magulang. Wala tayong choice. Siya po talaga ang namimigay niyan. Kaya kumbaga, yung isang magulang ay may authority po. Kumbaga, ipagkakatiwala sa iyo yung mga anak natin o tayong mga anak ng mga magulang natin para tayo ay madisiplina sa pang-araw-araw na buhay. Sabi sa Exodus chapter 20 verse 12, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina upang ang iyong mga araw ay humaba sa lupain ibinigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. So yan po may kalakip na pangako. Kapag talagang minahal natin, nirespeto natin, iginalang natin yung ating mga magulang, hindi natin yan pinabayaan, hahaba daw po ang ating buhay dito sa mundo. Diba? Yan ang sabi ng Biblia. Kumbaga, tayong mga tao, no, habang tumatalikod tayo sa kasalanan, bumaba ang ating Panginoong Yesus para tayo iligtas doon sa krus ng Kalbaryo. Di ba? Kaya nga po siya namatay dahil sa ating kaligtasan. So, ibig sabihin, ganun din po sa magulang. Ang magulang kasi, di ba, kahit na po gaano kasama o kapasaway yung anak, tinuturing mo pa rin yung anak. Mahal na mahal mo pa rin. So, bakit minsan nagkakabaliktad yung mga anak naman? Ang nakakatiis, kasabihan po yan, no, lalo na sa ating mga Pilipino. Kaya kung lagi mo na lang pinapakita sa mga anak mo, yung galit, yung puot, yung unforgiveness, lahat ng hindi magagandang bagay, nakikita po ng mga bata yan. Kaya pinakamaganda po, tayo ang maging modelo sa ating mga anak. So halimbawa, di ba? Sinasabi mo sa anak mo, bawal manigarilyo. Pero ikaw, inuutusan mo, di ba? O bili ka nga ng Marlboro doon sa tindahan ni Aling Nena, ibili mo ako. O, medyo nagko-complex sa bata yan. O, wag kang uminom na sabi mo sa anak mo, bili mo nga ako ng Red Horse doon na. Nagko-complex po sa bata. Kaya nga, di ba tayo mga Pilipino, anong kasabihan sa mga bata na paglaki ko, di ba? Gagayahin ko ang tatay ko. Kung pulis ang tatay, gusto rin ng anak, pulis. Kung doktor yung tatay, gusto rin ng anak, doktor, di ba? Kung gusto ng kung yung magulang ay teacher, gusto rin ng bata paglaki ko ay maging teacher. So paano po natin yan may handle? Kung tayo mismo hindi natin pinapakita yung paano magdisiplina at kung paano talagang maging mabuting ama. So, sa lahat po ng utos, isa po ito sa may pangako po na talagang yayabong po. Kumbaga, aasenso po tayo. Kaya yung mga may magulang pa ngayon, lalo na medyo may edad na, napakapalad nyo po dahil kapiling nyo pa ang inyong magulang. So, ibig sabihin yan, habang nabubuhay pa sila, kung may tampo kayo, may galit sa kanila, hayaan nyo na yan. Pagpasensyahan nyo na po yung magulang nyo. Kung siya naman talaga yung may problema, yung magulang mo, patawarin mo na lang din siya. Dahil kahit anong gawin mo, magulang mo pa rin yan. Diba? Ganun po tayo, dapat talagang habahan natin ang ating pasensya. Dahil kagaya ng unang sabi natin, hindi po natin napipili ang magulang. Pinagkakaloob po yan ng Diyos kung kanino tayo ibibigay, kung kanino tayo ipapasakop. Kaya bilang isang magulang, kung minsan merong mga magulang, sa mismong magulang, dumaranas ng mga violence reaction, hindi magandang pag-uugali, minsan binubuli pa na mismong magulang yung anak. Mahirap po yun sa bata, lalo na habang maliit pa,
parang ikaw pa yung nagiging bully, mahirap po yun. Kaya hanggat maaari, tayo po mga magulang, ay umpisahan po natin sa ating pamilya, sa ating mga anak, na pakita natin, no? Hindi man tayo perfecto, alam naman po natin walang perfectong magulang. Nagkakamali rin po tayo. Pero siyempre dapat majority po yung ginagawa natin ay nakikita ng mga bata. Halimbawa, no? Yung pagsisimba sa linggo, lagi mo yung aakain yan. Yung buong pamilya mo, magsimba kayo, magpasalamat. Pagkatapos, mamasyal kayo kahit saan lang, kahit simple lang, pagkain, di ba? Kahit simpleng pasyalan lang. Yung family day po, huwag niyong kakalimutan. Hindi yung sumapit yung araw ng linggo, wala kang pakialam sa pagsisimba, sa misa, wala kang pakialam sa pagdarasal. Kumbaga, hindi mo tinuturuan ng magandang asal. Kumbaga, kanya-kanya lang, no? Ambis na ayain mo mga anak mo, nandun ka sa mga tropa mo na nakipag-inuman. Kaya pilitin po natin at sikapin talaga na maging mabuting ama, ina, no? Na hindi man tayo perfecto, at least majority po ng pinapakita natin sa mga bata, sana ay maging maganda po at maayos. Kaya sa kapatid nating nanonood sa aking vlog, na may problema sa pamilya, magulo, no? Walang respeto sa bawat isa, problema sa financial, salat na lahat, wala na po, no? Baon pa sa utang at sa kalusugan. Sabayin mo ko sa napakasimpleng dasal na kung kayo maniwala at magtiwala sa ating Panginoong Yesus, ay tsak yung pagkakalob sa iyo sa tamang panahon. So tayo manalangin. Lord, bless niyo po ang kapatid namin nanonood sa aking vlog na malubha na po ang karamdaman. Stage 4 cancer na. At lahat po na nasa ospital ngayon, nasa bahay, na may karamdaman. Lalo na po yung tita namin, si Tita Mila, ingatan niyo po, Lord. Loobin niyo po na gumaling na siya kagad. Palakasin niyo po. Lalo na po si Tito Rolly na kanyang gabay o sumusuporta araw-araw. Tulungan niyo po, Lord, na sana ay bigyan niyo pa po ng maraming panahon para makasama namin sila. At ganoon din po sa lahat ng may karamdaman. Hipuin niyo po ng iyong mapagpagaling na kamay. Haplusin niyo po at tanggalin niyo po ang kanilang karamdaman. Alam naman po namin na walang imposible sa iyo kung iyong loloobin. At ganoon din po sa pamilyang nasisira o nagkawatak-watak dahil sa kaguluhan, dahil sa walang respeto sa magulang o sa anak, dahil sa walang pagpapatawad at kulang sa pasensya. Ipuin niyo po ang kanilang puso na maging mapagkumbaba, mapagpatawad, at mapagpasensya. Ganon din po sa financial, Lord, na kailangan namin lahat, lalo na po yung mga kapatid namin walang-wala, ultimong pambili ng 1 kilo lang ng bigas, pinuproblema pa kung papaano itatawid ang kanilang pamilya. I-bless niyo po ang aming hanap buhay at patawarin niyo po kami sa aming mga kainahan at kasalanan. Ang lahat na ito ay nilang namin sa matamis na pangalan natin, Panginoong Jesus. Amen. Amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, sa Espiritu Santo. Thank you very much po.